Praise God, purihin ang Panginoon. Salamat mga kapatid sa isang awit na aming inihandog kanina. At alam ko na kayo sa inyong mga tahanan ay ganoon din ang inyong kagalakan sa araw na ito. At habang tayo nagkakatipon, hindi man sa ating local church, sa ating mga simbahan, ay tayo ay magkakasama sa presensya ng Panginoon. And as we gather today, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus, ay asahan natin na siya ay merong gagawin para sa araw na ito. Kaya pagbati po sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. At bago ang lahat ay mag-alay muna tayo ng isang panalangin para salamat sa Panginoon para sa araw na ito, para sa ating gawain. Praise God. Purihin ang Diyos. Panginoon, misa pa kami ay nagpapasalamat sa araw na ito, Diyos. Tunay na ikaw ay napakabuti sa iyong iglesia, sa iyong mga banal. Aming kang pinapasalamatan sa lahat ng bagay. Tunay sagana, napakadakila ng iyong gawa sa aming mga buhay. At ito'y aming nasaksihan sa mga panahon na ito. Kahit man sa mga panahon na ito, Panginoon, na gulo ng sanlibutan at ang buong paligid ay nasi-shaken ng mga gawa ng kaaway. At ito ay bahagi rin ng iyong mga salita na iyong yayanigin ng mga bagay na mga nakikita, maging mga bagay na hindi nakikita sa mga panahon na ito. At ang lahat ng bagay nito, Panginoon, ay mauwi sa wala sa mga panahon na darating na iyong pinangako sa huling mga araw na ito. O Diyos, aming kang pinupuri, aming kang pinapasalamatan. Salamat sa iyong katugunan, sa aming mga dalangin, Panginoon, sa aming mga prayer request, sa nakalipas na mga araw, sa mga patuloy na tumatawag sa iyo, at ang pag-asa ay nasa iyo, O Diyos, ay aming kang tinataas, aming kang pinupuri at pinapasalamatan sa umagang ito, Panginoon. At muli aming dalangin ng araw na ito ay yung bigyan daan sa aming mga buhay na ito'y maging bahagi, Panginoon, muli ng aming kalakasan, maging bahagi, Panginoon, ng aming pagkataong loob na iyong patuloy na pinagapala ng maraming mga bagay. Panginoon, at aming pinagkatiwala sa iyo minsan pa ang bawat isa, ang mga kapatid na nasa mga tahanan, Panginoon, ay iyong abutin. At kung meron kami mga kaibigan na nakakarinig, nakakita, o nakakapanood, yun din pagpalain sila at hayaan, Panginoon, na abutin din sila ng iyong biyaya sa mga panahon na ito. Panginoon, aming pinagitiwala sa iyo ang mga sandali na lilipas, ang iyong mga salita, i-bless mo muli, Panginoon, at maging instrumento sa patuloy namin, Panginoon, na ikilalago sa aming pananampalataya. Bless mo, Panginoon, ang bawat bahagi, ang bawat isa, at gayon din aming inihingi ng tawad. Meron man kaming nagawang mga pagkukulang o anumang kasalanan, Panginoon, na nagawa ng iyong mga banal, ay aming tinataas sa iyo at inihingi, Panginoon, ang pabor minsan pa na iyong pagkaloob sa bawat isa. Mangusap ka ng may kalakasan, Panginoon. Mangusap ka ng may kapangyarihan sa aming mga buhay. At gamitin mo yung malit na lingkod, Panginoon. Ang aking mga putik na labi ay magamit sa iyong kalwalatian lamang. Huwag, Panginoon, makita, Panginoon, ang aming mga sarili, kundi ikaw, O Diyos, na siyang gumagawa ng may kalayaan. Ang iyong Espiritu, O Diyos, na aming kapiling, kasama namin, Panginoon, habang ikaw ay nangungusap sa iyong mga salita. Bless mo, Panginoon, ang bawat isa, at inaangkin namin ang pagtatagumpay, ang kalakasan, ang bawat biyaya, Panginoon, ay iyong pasaganahin isa pa sa bawat tahanan. Kaya ang lahat na ito, O Diyos, ay aming maingat lamang na ibinabalik. Ang mga papuri, pasalamat, kadakilaan ay sa iyo, sa tanging pangalan ng aming Panginoon, Kristo Jesus. Praise God. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Praise God. At muli ay pagbati sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon Kristo Jesus. At I hope bawat isa ay naka-tune in na. Pagbati sa mga kapatid sa Bulihan. Hindi ko makita dito ang inyong mga greetings. Ito lang, ha? Sa mga kapatid sa iba't ibang dako na inaabot ng aming live stream ay pagpalain kayo ng Panginoon sa pagkakataon na ito. At okay, so ito lang, ha?
Okay. Hindi ko ma-view yung ilang mga pagbati ninyo. Hindi ko ma-view rito. Yun. Okay. Praise God. Okay, so medyo mahina. Praise God. Purihin ang Panginoon mga kapatid. At medyo marami lang inasikaso mga kanina sa aming preparasyon para sa ating live streaming. At muli ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon na ilang araw na rin o ilang buwan na tayo ay nasa ganitong kalagayan ngayon. So, I hope ang inyong pag-asa, ang inyong desire na tayo ay makabalik na sa ating panambahan, sa ating local church ay pagkaloob na ng Panginoon sa mga panahon na ito. Okay, so pagbati sa bawat isa. Mga kapatid from Dasma, sila Kuya Maika, Cunyeros family, God bless sa inyo, Sister Baby, Sister Malaya, Kuya Hill, God bless sa inyo, Bar Mike, blessed morning, Pastor, and to all the brethren, God bless our Sunday service today, God bless us all. Sister Cora Carpio, God bless po sa inyo, Sister Mylene Keruel, God bless sa inyo, Bar Ezekiel, God bless, at kasama nyo kami dito sa aming tahanan na mag-enjoy muli ng biyaya ng Panginoon para sa araw na ito. Sa lahat ng nakatune in na, hindi ko lang ma-view dito sa aking monitor ang inyong mga pangalan. So, I hope bawat sa ay handa muli at hindi napapagod, kundi bawat sa ay may kalakasan. Taglay natin ang pagtatagumpay sa biyaya ng Diyos sa araw na ito. Dalangin ko na ang bahaging ito ay makatulong muli sa atin sa ilang pagbabahagi ng mga salita ng Diyos. At sa inyo na mga malalakas na ay patuloy pa kayong palakasin ng Panginoon. At sa ilang mga bahagi ng iglesia na nangailangan pa ng kalakasan, encouragement, at nangailangan pa ng ibayo pa na pagpapaalala, pagbibigay kalakasan. At naniwala ako na hindi man ito magawa nating lahat dahil sa limitasyon, dahil sa kalagayan natin ngayon. Naniwala ako na hindi kayo pinagkulang ng Panginoon sa kanyang mga salita. Ang inyong mga spare time, inyong mga panahon sa inyong mga tahanan, at nawa ito ay naging daan para tayo ay lalo pa na magkaroon ng desire para magsaliksik, magbasa, mauhaw pa sa kalooban ng Diyos, makita pa natin ang mga plano niya sa mga panahon na ito. At naniwala ko na hanggang ngayon, yan ang ating kagalakan. Kaya para sa araw na ito, mga kapatid, pupunta tayo sa ating paksa sa araw na ito, sa umagang ito, at ating kukunin sa aklat ng unang Pedro, sa 1 Peter chapter 5. Okay, ating basahin ng verse 10 and 11. But may the God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, will perfect, establish, strengthen, and settle you. To Him be the glory and the dominion forever and ever. Amen. Sa 1 Peter chapter 4, 2 verses dead. Sa verse 12, Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Praise God, purihin ang Panginoon. So, dito natin kukunin natin paksa sa umagang ito, ilang mga talata natin binasa sa aklat ng unang Pedro. At ang ilang bahagi nito ay natalakay na natin before, so may ilang bahagi lamang na gusto kong tingnan muli.
Tulungan tayo ng Panginoon na tayo ay dalhin sa kaniyang kaisipan, sa kaniyang kaluwalhatian sa umagang ito. At nawa makita natin ang mga bahagi na ito na ito ay part ng ating pagkatawag. Ang ilang mga bagay na ating titingnan, pag-uusapan sa araw na ito ay mga bahagi ng ating pagkatawag sa mga panahon na ito. So, by the way, mamaya ng ilang mga pagbati, no? Ituloy na natin mamaya after this, after the Word of God. Okay, so, dito sa mga talata na binasa natin, mga kapatid, sa verse 10 ng 1 Peter chapter 5, ay makikita nyo ilang mga bagay dito na binanggit ni Apostol Pedro na sabi niya, tayo ay mga tinawag, we are called, bawat isa, we are called to His eternal glory by Christ. At ang ikalawang bahagi na mapapansin nyo dito ay yung sinabi ni Peter na after that ye have suffered a while. Yung panahon na tayo ay nakaranas ng mga kapigatian, nakaranas ng mga kadumbayan, mga nagbata sa laman, ang sabi ng kanyang mga salita. At ang ikatlong bahagi na makikita natin sa verse 10 ay yung sinabi naman niya rito na ang Panginoong Kristo Jesus, He make you perfect, establish, strengthen, and settle you. At ang ating topic, mga kapatid, sa umagang ito ay may pamagat na partakers of the eternal glory of Christ. At ito ay, sabi nga kanina, magandang tingnan muli at mapag-aralan at makita natin ang ating bahagi kung nasaan na tayo ngayon sa ating pananampalataya. Bilang mga tinawag ng Diyos, bilang mga tinawag sa huling mga araw na ito, ano yung nagpupumilit sa atin para tayo ay maglingkod, para tayo ay hindi panghinaan, para tayo ay makapagpatuloy, para tayo ay hindi na kakitaan ng kaaway, na tayo ay madaling matakot, madaling mag-alala. So, tingnan natin ang bahagi ito, mga kapatid, about these partakers of the eternal glory of Christ. Now, nabanggit dito ni Apostol Pedro yung Diyos ng buong biyaya, the God of all grace. Ano ba itong tinutukoy ni Apostol Pablo na ang Diyos ng lahat ng buong biyaya, siya yung tumawag sa atin? Ito yung uri ng biyaya, mga kapatid, na gumagawa sa atin sa araw-araw. Ito yung mga bagay ng Diyos na kaniyang pinaparanas sa atin, biyaya, kalakasan, pagtatagumpay. At ito ay expression lamang na pinakita ni Apostol Peter para tayo ay bigyan ng katiyakan sa ating mga sarili. Na tayo ay hindi tinawag ng tao. Tayo ay hindi tinawag ng sinuman sa lupang ito. Walang tao na naging dahilan. Of course, may mga ginamit ang Diyos. May mga naging instrumento ang Diyos sa pagtawag sa atin. Pero itong God of all grace, ito yung paraan ng Diyos ng pagtawag at pagkilala sa atin. Now, sa aklat ng mga awit, gusto ko munang basahin, mga kapatid, sa Psalms chapter 86, verse 5. Sabi dito, sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad at sagana sa kagandahang loob sa lahat na tumatawag sa iyo. At talo natin sa verse 15, sabi naman ito, ngunit ikaw, O Panginoon, ay Diyos na puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagagalit at sagana sa kagandahang loob at katotohanan. So ito ilang mga talata na nagpapakilala sa Diyos ng buong biyaya. Okay? The God of all grace. Dito ay in-express ni David sa aklat ng mga awit, Psalms chapter 86. Nang sabi niya, ikaw, Diyos, ikaw ang Panginoon na mabuti. No? His goodness, His character of being ready lagi ang Diyos to forgive us. Of course, kapag tayo ay mababa ang puso, na tayo ay lalapit, hihingi ng tawad, yun yung ating karanasan, yun yung biyaya na pinaparanas ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay mayaman sa kahabagan, sa awa. He is full of compassion. Ang Diyos ay gracious. Ang Diyos ay long-suffering. So lahat ito ay
biyaya ng Diyos, karanasan ng mga anak ng Diyos, doon sa Kanya na sa atin ay tumawag. Araw-araw, pinaparanas niya tayo ng iba't ibang karanasan, samut-saring mga karanasan. At yung tinalaki natin last 2 Sundays ago yata yon, na sabi ng Apostol Pablo na ang aking buhay ay hindi na ito yung aking ipinamumuhay, kundi ang buhay ng Panginoon na nasa akin. So, gaano ito kahalaga yung God of all grace ay gumagawa sa iyo sa present time. Na hindi na ikaw ang nagsisikap. Hindi mo na sinisikap na itaguyod ang iyong sarili. Dahil alam mo sa iyong sarili ay wala kang magagawa, wala kang kalakasan, wala kang kapangyarihan labanan ang gawa ng kaaway sa ating panahon. So it's only by the grace of God, yung buhay na nandun sa Panginoon na nasa atin ngayon. Kaya kung babalikan natin yung Galatians chapter 2, yung binasa natin last Sunday, nang sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo, at hindi na ako, verse 20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon ay sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin. So ngayon ay hindi na tayo nabubuhay sa ating mga sarili. And that's why yung biyaya ng Diyos na ating nararanasan, hindi ito galing sa kanino man. Hindi ito ang biyaya na ito ng Diyos, ang buong biyaya, the God of all grace, na sinasabi ng Apostol Peter, ito mismo yung kumikilos sa atin, sa ating buhay araw-araw. So hindi na tayo nagpupumilit na ipakilala ang ating mga sarili, ipakilala ang ating nalalaman, ang ating karunungan sa lupa, ang ating mga bagay na tinanggap sa ibaba ng lupa, kundi ang ating ipinamumuhay ay yung buhay ng Panginoon. Nabubuhay ka sa pananampalataya, nabubuhay ka sa pag-ibig, nabubuhay ka sa mercy of God. Anuman ang biyaya na mayroon doon sa Diyos na tumawag sa iyo, yun yung iyong karanasan araw-araw. So gaano ito kahalaga para sa atin ng mga tinawag. Tayo ng mga partakers. Partakers sa mga bagay na hindi na masisira. About sa ay partaker sa biyaya ng Diyos. And that's why ngayon pa lang mismo ay pinaparanas tayo ng Diyos sa iba't ibang mga paraan, iba't ibang mga panahon, about sa ay tinawag, galing sa iba't ibang mga dako. Diba? Minsan sinasabi natin na nakakamangha ang biyaya ng pagtawag ng Diyos sa atin. Meron tayong iba't ibang mga karanasan, iba't ibang paraan ng paggamit ng Diyos sa bawat isa. At yung mga panahon na yun, nagpasimula tayong kumilala, nagpasimula tayong lumakad ayon sa pananampalataya ng mga apostol, nagsimula tayong lumakad sa kalakasan ng Diyos, at nagpapasimula naman tayong napupuno ng mga biyaya, napupuno ng pag-asa. Diba? Kaya kahit anong nangyari sa ating panahon, kahit gaano nakagulo ang nangyari sa bansa ng US ngayon at sa iba pang panig ng mundo, ay kita-kita natin ang buhay ng tao, ang lakad ng tao ay palayo ng palayo sa kalooban ng Diyos, palayo ng palayo sa mga plano ng Diyos. At kung hindi ang Diyos gagawa pa ng higit ng biyaya sa mga taong ito, ay lalo lamang magiging worse ang buhay ng marami sa ating panahon. And that's why sa atin mga kapatid na tayo ng mga tinawag, ang bawat isa ng mga na may karanasan na sila ay tinawag ng Diyos ng buong biyaya. So ano ang inyong mga karanasan ngayon sa Panginoon? Gaano kasagana ang pag-ibig ng Diyos na gumagawa sa inyong mga tahanan? For the past 2.5 months na tayo ay nalagay sa ganitong condition, sa kapahintulutan ng Diyos, no, hindi daw sa tao na sumasakop sa kanya sa buong sanlibutan, hindi sa kanya na tumatakbo paroon parito,
Hindi sa tao na nagsisikap sa kaniyang sarili, kundi sa Diyos na nanahabag sa lahat. Sa Diyos na naaawa sa lahat. Siya ang may control, siya ang may panukala ng lahat ng ito. So sa loob ng ganung karanasan natin, for almost 80 days na, di ba? And we're hoping na tayo ay makabalik sa ating fellowship. Pero sabi nga, ang tanong ko nga is, ano ang ginawa ng biyaya ng Diyos sa inyo para kayo ay magpatuloy? Para patuloy niyong i-desire. Patuloy niyong kilalanin na may pangako ang Diyos. Meron siyang gagawin sa atin sa huling mga araw na ito. So kung kayo ay naniniwala, sumasampalataya na tayo ay pinupuno ng Panginoon sa huling mga araw na ito ng kaniyang gawa. Itong the God of all grace is also the God of hope. Mababasa natin sa Romans chapter 15. Ating basahin mga kapatid. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Ghost. So ito yung desire ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Now may the God of hope, the God of all grace that called us, is also the God of hope. Nagbibigay ng pag-asa sa bawat mananampalataya, nagbibigay pag-asa sa bawat mga anak ng Diyos na lumalakad, na nagsisikap sila sa pananampalataya. At habang sila ay nagpapatuloy, daman-daman nila, I hope daman-daman ninyo ang pagpupuno sa inyong mga personal na mga prayer, personal meditation sa inyong mga tahanan habang tayo naka-lockdown sa nakalipas na mga araw. I hope naramdaman ninyo, God is filling us. Pinupuno tayo ng kagalakan, ng kapayapaan sa buhay na ito. Ang sabi ni Paul, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. So, ang Diyos ng buong biyaya ay siya ring Diyos ng buong pag-asa. So, merong katiyakan. Yung pagtawag na ginawa ng Diyos sa atin ay may katiyakan, mga kapatid. Ito ay punong-puno ng pag-asa. Ito ay punong-puno ng biyaya, ng kagalakan, araw-araw. Hindi dapat makita sa atin ang higit na epekto. Of course, sabi nga sa inyo, sa nakalipas na mga gawain natin, apektado tayo ng pandemic dahil tayo ay nandito pa sa lupa, kasama na, naghihintay pa sa mga gawa ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos. Hindi man tayo nasa loob ng panahon ng mga tao ay nadidepress, pero tayo ay affected, sabi ko sa inyo. But still, the God of all grace na tumawag sa atin ay siya ring Diyos ng pag-asa na nagpupuno. At niniwala ako, itong mga panahon na ito ay naglagay sa atin sa isang kalagay na tayo ay lulubusin ng Diyos, na tayo ay pupunuin ng Diyos, at sa huling mga araw na ating kinalalagyan ngayon, ay dalangin ko na higit pa nating makita itong bahagi na ito na naghihintay sa atin. Ikaw na anak ng Diyos, wag mo kalimutan, ang tumawag sa iyo is a God of all grace. Ang Diyos na ito ay Diyos ng kagalakan, Diyos ng pag-asa. Ang Diyos na nagpupuno, ang Diyos na nagpapangyari ng kaniyang mga salita sa ating panahon. At yun yung aking prayer, ma-appreciate nawa natin ang mga gawa ng Diyos, ang gawa ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Kung tayo ay pinapaalalahanan ng salita ng Diyos, kung tayo ay tinutuwid ng salita ng Diyos, kung tayo ay pinalalakas, and I hope na ito ay na-appreciate natin. Ito ay bahagi doon sa salita na call, na pagtawag sa atin. Dahil may bagay na gusto kong makita sa umaga ito na yung sinabi ng Apostol Pedro na the God of all grace who had called us, ating balikan yung ating teksto.
Sabi niya, may the God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus. Ano ito? Gustong dalhin tayo ni Apostol Pedro sa kaisipan na ang ating pagtawag ay hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Ang mga pagtitiis, ang mga ginagawa natin na pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung ginagawa natin na pagkilala sa isa't isa. Nang sabi ng Apostol Pablo na kayo ay matali ng isang pag-isip, ng isang pag-ibig, amen. Nang inyo daw pag-iisip ay mabigisan, sabi dito ating basahin sa 1 Peter chapter 1. Binanggit ito ni Apostol Pedro dito sa chapter 1 verse 13, sabi niya, kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo. At inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Hesus Kristo. Kaya sabi sa inyo kanina, hindi ito mawawalan ng saysay, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Nais sabihin ni Apostol Pedro na ang pagtawag ng Diyos na ginawa sa atin, na tayo ay tinawag para sa Kaniyang walang hanggang kaluwalhatian, ito ay gumagawa sa mga panahon na ito. Ito ay naglalagay sa atin, saan? Sa isang tamang pag-iisip. Diba? Natuto tayong magpigil sa ating mga sarili. Natuto tayo ngayong maglagak sa Diyos ng ating tiwala, ng ating pag-asa. Diba? Dahil, sabi ng Scripture, walang nakakaalam ni isa man, maging daw ang anak ng tao ay hindi alam kung kailan ang araw ng pag-agaw ng ating hinihintay na katubusan sa huling mga araw na ito. Hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung paano. Pero ang ating pag-asa ay sa Diyos na tumawag sa atin, the God of all grace that called us. Anong sabi sa verse 14 natin tuloy? Sabi dito, nagaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mag-asal na ayon sa inyong dati mga masamampita nang kayo'y na sa kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal ang sa inyo tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. So ang Diyos na tumawag sa inyo is a God of all grace. Sabi ito ni Peter, siya ay Diyos na banal. And then sabi niya, gayon din naman tayo ay narapat na magpakabanal. Ibig sabihin, lumakad tayo na malinis ang puso. Lumakad tayo ng may pananampalataya. Kung tayo ay bahagi sa iglesia na tinawag ng Diyos sa huling mga araw na ito, ipararanas sa iyo ng Diyos ang buhay na ang buhay na banal, buhay na malinis. Na hindi ka na lumalakad ng ayon sa gawa ng kasalanan sa sanlibutan, kundi ang iyong paglakad, ikaw ay matalimahin na sa kalooban ng Diyos, ikaw ay masunurin, ikaw ay lumalakad ng ayon sa salita ng Diyos, at ang iyong pag-asa na ikaw ay tinawag, ang iyong pag-asa ay, ngayon ay iyon ang inilalagak sa Diyos. Nagkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong tahanan, nagkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong buhay. That's why, sa umagang ito ay bahagi, mga kapatid, ng aking desire is na ang Diyos ay patuloy na mag-grace ng mga mananampalataya at tayo ay dalhin ng Diyos na maging mababa lagi, maging obedient sa Word of God. That the church may grow in holiness. Lumago tayo sa buhay na banal, na may kabanalan. Mga kabataan ay lumago sa wisdom, higit pa na makaunawa ng mga plano ng Diyos na ang mga kaisipan ay hindi malagak sa mga bagay ng sanlibutan. Hindi maubos ang mga panahon sa mga bagay ng sanlibutan, kundi magpasimula tayong mag-desire. At makita natin ng ating bahagi yung pagtawag ng Diyos na ginawa sa atin ay nagbibigay si Apostol Pedro ng glimpse. Nagbibigay siya ng opportunity. See? Para makita natin ang ating bahagi, hindi lamang sa buhay na ito, kundi yung buhay na darating sa panahon na yun. Yung bahagi natin, naniwala ko ito'y
ito ay pinaparanas ng Diyos sa atin. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, bahagi ng mga pangako ng Diyos ngayon mismo ay ating naranasan ang kalayaan, ang kalakasan, ang pagtatagumpay. Bahagi lamang yun ng kalwalhatian na darating. Pero hindi dapat tayo mag-focus lamang sa mga panahon na ito. Gusto ko kayong tanungin, ang inyong buhay ba ay merong reflection ng eternal glory of Christ? Dapat makita natin sa umagang ito na ang buhay na meron ka ngayon, ito ay nagre-reflect sa kalwalhatian ng Diyos na mahayag sa pamamagitan ng Panginoong Kristo Jesus sa huling mga araw, ang paglakad, ang pamumuhay, ang pananampalataya, ang pag-ibig na meron sa iyo. Ito ay nagre-reflect. Ito ay nagre-reflect sa araw na darating. At sa bagay pa na maganda, makita mga kapatid sa umagang ito, na nawa makita natin at malaman natin kung ano yung dulo ng ating paglalakbay. Nawa sa umagang ito, ipakita sa atin ng Panginoon, ano na hindi ka mananatili sa kung ano ka sa umagang ito. Kung ikaw ay sumasampalataya na ikaw ay tinawag ng Diyos. Hindi ka mananatili sa doubt. Hindi ka mananatili sa pag-aalala. Hindi ka mananatili na ang iyong puso ay laging gapos na takot. Hindi ka mananatili na ang iyong tahanan, kung ikaw ay sumasampalataya, kung sila ay bahagi sa mga hira ng Diyos, mga pinili, mga itinalaga ng Diyos. At sila ay bahagi ng plano ng Diyos. Sila rin naman ay, ang ating pag-asa ay sila rin ay tawagin, matawag ng Ebanghelyo, matawag ng biyayang ito. At ipakita ng Diyos sa atin ang ating bahagi. Magkaroon tayo ng glimpse. Makita natin yung bahagi natin. Hindi tayo manatili, mga kapatid, sa mga panahon na ito na ganito yung ating mga kalagayan. Of course, may mga pagtitiis. May mga bagay na dapat i-consider. Pero ang isang bagay na nakakalungkot, mga kapatid, ay ang makita na ikaw ay makita ang isang individual na tumatalikod sa pananampalataya. Ang isang nakalungkot na bahagi ay ang makita, hindi naman lahat pero ang ilan, ay tila baga parang pinanghihina ng mga nangyayari sa ating panahon. Tulad ng isang sister na nakausap ko one time, last week, nasabi niya, siya ay very honest na nagtapat naman siya na talagang nanghina siya. Diba? Maaaring dahil sa kalagayan natin ngayon na tayo ay na-contain sa ating mga tahanan, hindi na tayo makadalo. At maaaring ilan nga na hindi na makapanood ng ating live streaming. Maaaring ang mga panahon na ito ay naglagay sa atin sa kahinaan ng pananampalataya. At huwag tayong mawala ng pag-asa dahil kung tayo ay titigil sa paglilingkod, kung tayo ay titigil sa paghakbang sa ating pananampalataya, lalo lamang makagawa ang takot sa atin. Lalo lamang tayo panghinaan ng loob. You see? Ang isang dahilan bakit maraming tumitigil sa paglilingkod sa Diyos dahil hindi nila nakikilala, hindi nila nauunawaan ang kanilang pagtawag. Diba? Sabi nga ni Paul, know your calling and make your election sure. So kung tiyak ka sa iyong sarili sa umagang ito, manghina ka man, pero alam mo kung saan ka kukuha ng kalakasan sa Diyos ng buong biyaya na siyang tumawag sa iyo. Sa Diyos ng buong pag-asa na siyang tumawag sa iyo. You see? So bakit may mga tumitigil? Bakit may mga tumatalikod o hindi na makita sa fellowship? Well, isang dahilan, maaaring hindi nila naunawaan ang kanilang pagtawag. Ang pagtawag ng Diyos sa buhay nila. At alam niyo ba, mga kapatid, na ang eternal glory of Christ na ating pinag-uusapan ngayon, alam niyo ba na ito ay gumagawa sa inyong mga buhay ngayon? At ito ay kaugnay pa rin sa salita na God of all grace na gumagawa sa ating panahon. Paano ba ito gumagawa sa ating panahon? Napuntahan natin sa dali itong 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 7, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us.
We are hard-pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Praise God. Always caring about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. So paano gumagawa ang God of all grace sa ating panahon? No, simple lamang mga kapatid, kung tayo ay nakaranas ng mga bagay na ating binasa, okay? You may experience all this trouble na binasa natin sa verse 8. Maaring maranasan mo na ikaw ay struck down dahil sa mga problema, ikaw ay persecuted, ikaw ay maaring perplexed, ikaw ay maaring punong-puno ng yung kaguluhan nangyari sa US ngayon, yung pag-aalala ay nariyan. At nadadala mo sa iyong tahanan, nadadala sa iyong puso hanggang sa iyong pagtulog, hindi ka na mapakali, hindi ka na makapagpahinga ng maayos. You see? Bagaman ito ay maranasan ng mga anak ng Diyos, dahil hindi tayo exempted sa mga nangyari sa ating panahon, the God of all grace is still working in you. Paano mo nalaman? Yung buhay. Ang sabi ni Paul dito sa verse 10, the life of Jesus also may be manifested in our body. Bagamat makaranas man tayo ng mga kabigatan sa sanlibutan, but the life of Jesus, yung life dito, nakita natin last time, yung life dito is zoe sa Greek word. Nang ibig sabihin ito ay buhay ng Diyos. You see? Maybe you are hard-pressed, but the life is working na may kasamang kalwalhatian ng Diyos. Gumagawa sa iyo. Nagpapalakas sa iyo. At yun dahil sabi ni Paul, you are hard-pressed on every side, yet not crushed. Why? Because the life of Jesus is manifested in you. The life of God is in you. You are perplexed, but not despair. Diba? Hindi tulad ng mga tao sa libutan, nakikita natin sa ating panahon, na wala silang karanasan kung paano mabuhay na mapayapa, kung paano mabuhay sa pananampalataya, kung paano mabuhay ang isang anak ng Diyos na tinawag. You see? Hindi tulad ng mga, of course, nahahabag tayo kapag nakikita natin ang kalagayan ng mga tao sa ating panahon. Di ba? Masyadong sinasakyan ng maraming tao, lalo sa US, yung nangyaring kamatayan ng isang Amerikano. At sumasabay sila sa protest na ginagawa ng karamihan, pero ang marami doon ay talagang nanggugulo lamang. Di ba? Naglulut sila, ninanakawan ng mga business establishment, sinisira yung mga building, sinusunog. Dahil ganun ang tao ka-disappoint sa maraming mga bagay. Pero para sa atin, ang mga tinawag ng Diyos, bagamat ang church, generally speaking, ang mga mananampalataya na sinabi ni Paul na tayo, bagamat marami, tayo ay isang katawan ng Panginoon, bahagi ng isang katawan lamang, na bagamat tayo, ang bawat individual, bawat ay makaranas ng kapigatian, makaranas ng mga kalumbayan sa mga panahon na ito, ay hindi ka lubos na may struck down because the life of God is in you. Ito yung paggawa ng eternal glory of Christ na gumagawa sa ating panahon. Bahagi lamang ito, part lamang ito. Diba? Kaya kaisarap makita, sabi sa inyo kanina, na makita natin ang dulo ng ating paglalakbay. Hindi tayo manatili, hindi ka kapatid, habang buhay na lamang magtitiis ng maraming mga bagay. Ngayong umaga, dapat mong makita, dapat mong ma-realize, ngayon mismo ay kayang gumawa ng Diyos sa buhay mo. Sa mga kaibigan natin, sa mga kasama natin na sumusubaybay, kung sila man ay nandito ngayong umaga, nakikinig, nanonood. At kung maaaring nakaranas ng depression, nakaranas ng kaguluhan, nagtatanong ano na ba ang nangyari sa ating mundo ngayon sa paligid? Hindi na ba matapos ang pandemic na ito? Well, it's about time na makita mo kapatid na ikaw ay tinatawag ng Diyos. Kung ikaw ay sasampalataya, ikaw ay bahagi doon sa mga tinawag, mga tatawagin pa ng Diyos. At ipapakilala yung biyayang ito that the God of all grace is here today
At siya ay kaya niyang gumawa ng may kalakasan, may biyaya. At ipakilala sa iyo, kapatid, hindi ka bound sa mga problema, hindi ka bound sa mga kabigatan, hindi ka bound sa anumang mga karamdaman sa ating panahon. You are bound into eternal glory of Christ. Doon tayo tinawag, doon ka tinawag, kapatid. Dahil sa umaga ito yung ating karanasan. The eternal weight of glory na naniwala ko hindi ito basta-basta maintindihan ng marami sa ating panahon, maliban na kung sila ay nakaranas na tinawag ng salita ng Diyos, tinawag ng ebanghelyo ng Diyos sa ating panahon. Ang eternal weight of glory, ito ay makikita mo lamang na karanasan o mararanasan ng mga taong mga tinawag ng Diyos. Ating balikan ang verse 16, doon sa binasa natin sa 2 Corinthians chapter 4. Kapatid, dapat malaman mo na ikaw ay bound to eternal glory. At ang eternal weight of glory na ito ito ay gumagawa sa iyo ngayon. Gumagawa sa mga mananampalataya. Verse 16, ang sabi ito, therefore, we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Salamat sa Diyos na bagamat yung ating outward man ay unti-unting napiperis, nawawala, naluluma, napapagod, di ba? Nangihina. Pero sabi ni Paul, yung ating inward man is being renewed day by day. Meaning, hindi ka pinanghihinaan ng loob. Sabi ni Paul, may biyaya na gumagawa sa iyong buhay. You are called to His eternal glory. You are partakers of this grace na ngayon mismo ay nararanasan ng mga tao na lumalakad sa pananampalataya, lumalakad sa Espiritu ng Diyos. Lumalakad sila ng may pagkilala sa plano, sa biyayang ito. See? Bagamat ang ating outward man, yung ating panglabas na pagkatao, itong ating flesh ay talagang subject makaramdam ng kabigatan, makaramdam ng karamdaman, sabihin na natin. Ang ating laman ay subject talaga na makaranas ng hina. Kapag nanghihina na yung laman ay kung hindi ka wise, ang panghihina ng laman ay papasok sa iyong espiritu hanggang sa ang iyong puso ay nagsisimula na ring madumbay. Kaya sabi ko sa isang sister, magpalakas ka sa Panginoon. It is a privilege, it is an opportunity sa atin, di ba? Sa biyaya ng Diyos, bagamat nagkaroon ng quarantine, ay meron naman tayong nagamit na teknolohiya, di ba? It's an opportunity. It's a God of all grace. Nakita na ng Diyos ang darating. Nakita ng Diyos ang mga pangailangan ng mga anak ng Diyos. Na darating ang mga panahon na ito at hindi niya tayo pinagkulang, hindi niya tayo pinabayaan. Ang salita ng Diyos ay direktang pumapasok sa ating mga puso, gumagawa ang biyaya, kumikilos ang pag-ibig ng Diyos. Sumasagana sa maraming mga bagay. Diba? Kaya saan tayo kukuha ng kalakasan? Ang ating laman, hayaan natin manghina na manghina. Pahinain natin. Hayaan natin na ito ay makaranas ng maraming mga bagay as long as ang iyong puso, ang iyong inward man ay makaranas araw-araw, ay nare-renew. Sabi ni Paul, yet the inward man is being renewed day by day. Dahil hindi itong laman na ito ang tinawag. Hindi ang laman na ito ang tinawag, kundi ang iyong inward man, ang iyong soul, ang iyong spirito. Ang tinawag ng Diyos, ang iyong pagkataong loob, ang tinawag ng Diyos para sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. You see? Of course, hindi naman ang Diyos, ibig sabihin, magpapabaya na ating mga laman ay makaranas ng maraming mga bagay at hindi na tayo bibigyan ng biyaya para muling palakasin physically. Dahil pangako yan ng Panginoon. Sa isang bahagi ng sulat ni Apostol Pedro, di ba, sabi niya na dalangin ko na ikaw ay pagpalain. At kung paano ka pinalakas ng Panginoon sa iyong physical, ay ganoon din pagpalain ka sa iyong sa lahat ng bagay, sabi ni Apostol Peter.
Anong sabi ng Panginoon sa John chapter 6? Quote ko lang ulit ito, no? Verse 63. Binasa natin last Sunday. Sabi niya, it is the Spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. So the outward man is perishing, yet the inward is renewed day by day. Dahil ang nananahan sa iyo ay ang salita na may buhay. Kung bakit nare-renew araw-araw ang ating pagkataong loob, dahil ang nananahan dito ay buhay ng Diyos. Di ba? Binasa natin kanina, na bagamat ang ating laman ay mag-suffer, di ba? We suffer for a while, sabi ni Peter. Pero ang ating pagkataong loob, kung saan nandun nananahan ang salita, kung saan nandun yung bahagi ng eternal glory, ay nandoon, pinaparanas tayo. At yun din ang dahilan para ikaw ay makaranas nito araw-araw. Nagpapatuloy ka. Ano sabi noon ni Paul? Hindi daw siya nanghihina. You faint not. At bakit ka naman manghihina? The eternal glory of God sa magitan ng ating Panginoong Kristo Jesus is working. Diba? Gumagawa siya. Ang salita ay nariyan. Diba? Ang katawan, ang laman ay wala tayong papakinabangan anuman. Pero ang Espiritu, sabi niya, ang salita, nandun ang Espiritu, nandun ang buhay ng Diyos, gumagawa sa mga mananampalataya. So I hope sa umaga ito mga kapatid, bagamat tayong lahat ay nakaranas ng lockdown, nakaranas ng mawalan ng trabaho ang ilan sa atin, at biyaya ng Diyos ng ilan ay nagpatuloy sa kanilang mga online job, ang ilan ay nag-work from home. Pero hindi mo ibig sabihin na tayo na nahinto sa pagtrabaho, hindi mo ibig sabihin na tayo ay pinagkulang. Hindi ibig sabihin tayo ay pinabayaan ng Diyos. Iba't ibang karanasan, iba't ibang gawa ng Diyos. And yet, sabi ng Apostol Pablo, hindi tayo pinanghihina. You faint not. You see? Nawa, yung mga panahon na nakalipas, yung mga buwan na tayo ay nagstay sa ating mga tahanan, dapat ito pa nga ay naging dahilan para tayo ay humanap ng kalakasan sa Diyos. Verse 17 natin tuloy. Sabi ito, for our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. So yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, na bagamat tayo ay nakakaranas ng mga kabigatan, dahil tayo ay apektado na nangyari sa sanlibutan ngayon, ito ay sinabi ni Apostol Pablo na light affliction, which is but for a moment. Ito ay sa sandaling panahon lamang. So dapat ma-appreciate natin ito. Diba? Huwag natin masyadong i-focus doon sa problema. I-focus natin na yung salita ng Panginoon na ito ay panandalian lamang. Diba? It is a light affliction of the bride. It's a light affliction of every believer. You see? Sabi ni Paul, which is but for a moment. Sabi niya, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na kahit tayo ay nakaranas ng mga kabigatan, yung eternal glory of Christ ay kumikilos. Diba? Sabi niya, it is working for us with a far more exceeding and eternal weight of glory. Sabi niya, while we do not look, verse 18, at the things which are seen. So ito rin yung panahon na itigil na natin yung pagtingin sa mga bagay na nakikita. It doesn't mean na hindi natin papansinin na nangyari sa ating paligid, pero panahon din ito na huwag na natin masyadong i-focus ang ating mga mata sa mga bagay na nakikita. Bayaang kumilos ang eternal weight of glory sa ating mga tahanan. No? Looking and thinking too much sa mga bagay na nagkukos lamang ng maraming problema. Naubos ang ating panahon sa kakaisip, sa pag-aalala. Pero ang payo ni Apostol Pablo, sabi niya, we do not look at the things which are seen, verse 18, but at the things which are not seen. So ano yung tinutukoy nito ni Pablo? Yung mga bagay na hindi nakikita, yung mga bagay na ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa iyo. Yung mga bagay na hindi kayang
wasakin ng kaaway. Yung mga bagay na hindi kayang guluhin ng dyablo. Yung mga bagay na hindi kayang ishaken ng pandemic. Yung kaisipan ng Diyos. Yung eternal glory of God, which is in Christ, na nasa atin ngayon, na gumagawa sa ating panahon. And that's why, kahit ikaw ay lubhang, sabihin natin, problemado na sa maraming mga bagay, and yet, you are not forsaken. Diba? Sabi ni Paul, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So doon tayo dinadala ng kaisipan ni Apostol Pedro. The God of all grace who had called us into His eternal glory by Christ Jesus, dinadala tayo sa kaisipan sa mga bagay na hindi nakikita. Mga bagay na hindi na matatapos. Yung affliction, matatapos yan. Kaya nga sabi ni Paul, it is but for a moment. Pero yung eternal weight of glory na gumagawa sa iyo ngayon, di ba? Kaya nga, kung bakit sabi ko sa inyo kayo, kung bakit yung iba ay tumitigil sa paglilingkod, hindi nila kilala ang pagkatawag na itinawag sa kanila. Pero ikaw, kung kilala mo ang pagkatawag na itinawag sa iyo ng Diyos, sabi ng Apostol Pablo, ang ating pagkatawag ay isang mataas na pagkatawag. Dahil hindi ito sakop ng sanlibutan. Hindi ito sakop ng mga bagay, mga kaisipan ng sanlibutan. Walang sino man nagdesisyon ng bagay na ito, kundi nang ikaw ay tawagin, nang ikaw ay nakaranas ng pagtawag, Diyos ng buong biyaya ang tumawag sa iyo. At ngayon ay unti-unting pinapakita sa iyo, sabi ni Peter, diba? May the God of all grace who hath called you. So ngayon pa lang ay nakaranas tayo ng mga bagay na ito, pinaparanas natin sa atin, tinutulungan tayo, ini-encourage tayo. Diba? Kaya sarap minsan makita na instead na pagsikapan natin ng higit na tayo ay makasurvive, maghanap ng solusyon, bagamat yan ay tungkol naman natin, gumawa tayo ng mga paraan. Ayon sa ating mga kaya. Pero yung mga bagay na hindi na natin kaya, diba? Sino ang ating pagkakatiwalaan, mga kapatid? Diba? Kung meron sa atin nahinto ng trabaho dahil sa pandemic, sino ang inyong tinawagan? Sino ang inyong naging pag-asa? Diba? Ano yung biyaya na kumilos sa inyo? Kahit naman yung mga nagpatuloy pa rin ng trabaho nila, hindi rin naman sila ibig sabihin na talagang naging kampante na. Diba? Kung hindi lang ang Diyos ang biyaya ng Diyos ang gumagawa. Kung hindi lamang ang desire nagpapatuloy. So ano itong eternal glory? Eternal glory speaks about eternal life. The God of all grace who had called us into His eternal glory by Christ Jesus our Lord. Ang eternal glory dito ay tumutukoy sa eternal life, sa buhay na walang hanggan, na siyang ating pag-asa. Okay? Let's read 1 John chapter 2. Sabi sa verse 24, therefore let that abide in you which you heard from the beginning. If what you heard from the beginning abides in you, you also will abide in the Son and in the Father. And this is the promise that He has promised us. Eternal life. So, yung eternal glory of Christ dito ay tumutukoy sa buhay na walang hanggan. Na kung tayo daw ay manatili sa mga bagay na ating narinig sa pasimula, of course, nung tayo ay tawagin, sa pasimula ng ating marinig ang biyaya ng Diyos, sa pasimula na tayo ay sumampalataya at lumakad sa pananampalataya, at tayo ay nanatili, tayo ay nanahan sa mga salita ng Diyos. Yung mga narinig natin sa pasimula ng ating paglilingkod sa Panginoon. Kung tayo ay mananahan doon, manatili doon, tayo daw ay nananahan sa anak ng Diyos, nananahan sa Diyos. At ang kanyang pangako, sabi niya, and this is the promise that He, okay, walang dalawang nangako sa atin mga kapatid, isa lamang nangako sa atin ng Diyos. That He has promised us. See? Eternal life. So yung eternal glory of Christ, na kung saan tayo tinawag ng Diyos, para tamuhin ang bagay na ito, na tayo ay makabahagi sa araw na yun, ito ay may kinalaman sa buhay na walang hanggan.
Let's read another verse, 2 Timothy chapter 2, verse 10. Sabi nito ni Paul kay Timothy, "Therefore I endure all things for the sake of the chosen, for the sake of the elect." So yung elect dito, tumutukoy sa mga chosen ones, sa mga hirang ng Diyos. "Therefore I endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory." Sabi ng Apostol Pablo, siya rin daw ay nagtitiis. Tinitiis siya ang lahat ng mga bagay, alang-alang saan? Alang-alang sa mga hirang. Alang-alang sa mga pinili ng Diyos. Alang-alang sa mga mananampalataya. At para sa akin, hanggat kaya natin tiisin ang lahat ng bagay, hindi lamang sa mga mananampalataya na, kundi alang-alang sa mga mahal natin sa buhay. Alang-alang sa mga hindi pa mananampalataya na mga kasama natin, mga relatives natin, ipakita natin ang liwanag ng biyaya ng Diyos. Tiisin natin, endured all things. Alang-alang, saan? Hindi sa mga bagay na naipundar mo, alang-alang sa iyong mga kayamanan, hindi. We endured all things, tinitiis natin lahat ng bagay, alang-alang sa mga kapatid sa pananampalataya. Alang-alang sa fellowship. Diba? Tinitiis natin itong ganitong klaseng online service, alang-alang sa fellowship. Diba? Behind the scene, maaaring hindi lang natin nakikita, pero talagang mahirap, medyo mahirap. Nandun yung challenge para i-set up ang ganitong gawain natin. At niwala ko, kahit sa inyong mga tahanan, nandun ang struggle, nandun ang challenge. Diba? One time, Pastor John, nagpaalala rin siya na itrato natin ang itong gawain na ito, itong online service na ito, itrato natin na tulad sa ating pagsasama-sama sa ating mga bahay-sambahan. Diba? Sinisikap natin, tinitiis natin ang lahat. Sinisikap pa rin natin gumising ng maaga to prepare ourselves, ating mga sarili para sa gawain ng Diyos. Diba? So yun pinapakita ni Paul, "I endured all things for the sake of the elect." Dahil alam ni Paul, lahat ito ay matatapos, lahat ito ay dadalhin ng Diyos sa panahon na ito ay magsisis, titigil. Diba? Lahat ng bagay na ito na ating tinitiis sa mga panahon na ito ay matatapos, maglalaho ito. At yung mga pangako ng Diyos ay unti-unti nating mahahawakan, tatanggapin sa mga panahon na yun. So it is my prayer. Dalahin ko na manatili tayo sa ganung bagay, mga kapatid. Dalahin ko na iparanas pa sa atin yung karasan ni Apostol Pablo na nagagawa niyang tiisin ang lahat ng bagay alang-alang sa mga buhay na ito ng mga kapatid. I just want to read itong bahagi ng mensahe natin, kapatid. Gusto ko lang ma-quote ang bahagi na ito. Sa mensahe niya, "The world is falling apart." Sabi niya, and now we're in a kingdom sitting in heavenly places with the eternal King. So hindi ito mangyayari pa lamang sa inaharap. Ang inspiration na dumating sa ating kapatid Barbanam, sabi niya, "And now we're in a kingdom sitting in heavenly places with the eternal King, enjoying eternal life by the eternal word, going to an eternal heaven forever to be with Him." So hindi pa lamang ito mangyayari sa inaharap, bagamat nandun yung ating pag-asa na ating pinangahawakan, pinagkakatiwalaan ng ating buhay, yung biyaya, yung pangako ng Diyos sa darating, na tayo ay partakers of the eternal glory of Christ. Pero ang pinapakita sa atin dito na ngayon mismo, we are enjoying. Ibig sabihin, nararanasan natin. Tinawag tayo sa ganong bagay. Called to be with the eternal. See? Called to enjoy life. Hindi yung buhay ng sanlibutan na, kundi life in Christ. Life of God. Called to live by the eternal Word of God. Tinawag ka hindi para i-enjoy ang sanlibutan ito. Tinawag ka para makabahagi ng eternal glory of Christ, na hindi lamang ito gagawin niya sa atin sa hinaharap, kundi ngayon mismo ay kaya ng Diyos iparanas sa atin. Balikan natin ang ating teksto sa 1 Peter.
Ano sabi dun sa verse 10? After that, ye suffered a while. Sa ngayon, hindi ito mawawala, mga kapatid. Habang tayo ay nag-i-stay sa lupang ito, we are prone sa maraming mga bagay and even suffering. Pero sabi rin dito ni Apostol Pedro, after that you suffered a while. So, pinapakita sa atin na yung suffering na naranasan mo ngayon, ito ay ngayon lamang, kapatid. Kung meron kang tinitiis, lahat naman tayo ay subject riyan. At kahit ako ay may mga bagay personally na tinitiis din. At humingi lamang ng pag-asa, biyaya sa Panginoon na magkaroon ng kalakasan araw-araw, physical. Ganoon din sa spiritual na kalagayan. Na kung ating ibababa sa verse 7 sa same chapter ng 1 Peter chapter 5, anong sabi dito ni Apostol Pedro? Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ibig sabihin, huwag tayong malumbay, huwag tayong mabalisa sa maraming mga bagay. After that ye have suffered a while. Kung magagawa mo ngayon, kapatid, ilagak ang lahat ng iyong kabalisahan. So, ibigay mo na ang lahat sa Panginoon. Huwag ka na magtira. Ubusin natin ang lahat ng ating kabalisahan kung meron man tayo ngayon. Dahil, totoo ang mga salita ng Diyos na nagsabi na ito ay sa sandaling panahon lamang. Kung may pagbabata ngayon, dapat mong kilalanin, dapat mong makita, dapat mong ma-realize na ito ay maaaring Panginoon hanggang bukas lamang. Maaaring hanggang next month, maaaring hanggang next year. Hindi na mahalaga yun. Kundi ang mahalaga yung salita na, after that ye have suffered a while. Sa verse 7, ay doon ang encouragement na na iyong ilaga, cast all your care upon Him. Dahil daw ang Panginoon, ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Ating puntahan ng 1 Peter chapter 1, verse 6. Ano sabi nito ni Apostol Pedro? Same writer. Sabi niya, na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Verse 6. So, isipin niyo mga kapatid bagamat marami ng problema, nagagalak pa rin. Yeah. That's the grace. That's the God of all grace na gumagawa sa atin. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayoy sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muling pagsubok. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesus Kristo. Well, ano pinapakita ng mga talatang ito, mga kapatid? Para sa akin, what we are seeing today is the work of the eternal glory of Christ. Na bagamat ito ay maaring sumusubok sa iyo, maaring nakaranas ka ng bigat, maaring nakaranas ka ng mga burden, makaranas ka ng mga muling pagsubok. Pero kung babalikan natin isang bahagi na sinabi ng Apostol Pedro, you are called. Okay? You are called to His eternal glory. Bagamat ang kapunuan ng lahat ng mga bagay na mapangako ng Diyos ay darating pa lamang, pero ito ay karanasan natin ngayon. After you suffered a while, may biyaya na ang Diyos na ikaw ay tatanggap ng kalakasan. Hindi lamang sa dating, kundi ngayon mismo. Dahil ang sabi ng Apostol Pablo, na kanyang sabihin, sabi na sa ating kanina, you are not forsaken. Di ba? Ang katawan, ang katawang lupang ito ay walang papakinabangan naman, kundi doon sa salita. Sabi ng Panginoon, the word that I speak unto you. So napakalaga na yung pagtawag na ginawa ng Diyos sa atin, yung biyaya na kumilos sa iyo, yun yung gumagawa, yun yung espiritu ng buhay na kumikilos sa iyo ngayon. Na bagamat ikaw ay nakaranas ng mga pagsubok sa araw-araw, mulit-muling pagsubok, hindi natin alam kung hanggang kailan ito. Umiiyak na tayo, di ba?
Minsan nalulungkot, nalulumbay. Pero salamat, ang salita ay nag-i-encourage sa atin. The God of all grace is here today, is working in you today. The eternal weight of glory ay gumagawa sa atin ng ng pagtitiis, ng maraming mga bagay. Balikan ko lamang yun, yung natin binasa kanina. Anong sabi dito ni Apostol Pablo? For our light affliction, verse 17, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Kaya hindi nakapagtaka kahit gaano na bigat ang mga mananampalataya, nakikita mo pa rin sila na nagpupuri. Nakikita mo pa rin sila na sumasamba sa Diyos. Na kahit pa contain na sa bahay, hindi na makalabas. Diba? Diba? Hindi na makapagdaos ng fellowship. Diba? Masyado nating na-miss ang praise and worship sa church. Pero doon sa panahon na ikaw ay sinusubok sa pananampalataya, doon mo naranasan ang weight of glory na gumagawa sa iyo. Doon mo naranasan ang salita ng buhay na gumagawa sa iyo dahil hindi ka pinabayaan ng Diyos. You see? Anong sabi roon? Verse 7, tuloy natin. Oh, I'm sorry, dito sa verse, yung binasa natin kanina. First Peter chapter 1. Okay, balikan natin yung verse 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay lalong mahalaga kaysa ginto na nasira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikabupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Kahit pa dumaan ka sa maraming uri ng apoy, iba't ibang klaseng pagsubok, ang buhay mo, you will be found, saan? Into praise. Sabi ng Apostol Peter. Ibig sabihin, hindi ka masusumpungan na gapian, hindi ka masusumpungan na talunan ng kaaway. You will be found into praise. You will be found into honor. At hanggang sa masumpungan mo ang kalwalhatian, sa panahon ang Panginoon ay mahahayag sa huling mga araw na ito. You see? Kaya kahit gaano kabigat yung mga paulit-ulit ng mga trials sa mga pagsubok na nangyari sa ating panahon, ang mga tinawag ay hindi sila lubusang magapi ng maraming mga bagay na nangyari sa ating panahon. See? Paano kaya kung tayo ng mga mahina sa pananampalataya ay doon tayo nakatira sa US na talagang napakagulo sa mga panahon na ito? Could you imagine, hindi lamang sila na pressure ng pandemic, hindi lamang sila na pressure ng virus na ito, kundi sila ay na-pressure na rin, ang marami sa US na-pressure na rin dahil sa kaguluhan na nangyari sa buhay ng mga tao. Hindi naman masama ang kanilang express, ang kanilang mga gustong ipaglaban para dun sa tao na pinatay, na namatay under the custody of the police. Pero yun nga, ang nakita natin sa news ay nagiging worst, nagiging malala ang kondisyon ng kaisipan ng mga tao, hindi na para ipaglaban ang justice, kundi marami doon ay sumasama lamang para samantalahin ang pagkakataon. Pero ang mga nangyari ito ay mauwi lamang sa wala, mga kapatid. Napakaganda ng encouragement ng isang manggagawa na pinanood ko kahapon na nabanggit niya roon na nakaranas tayo ngayon dahil siya ay nakatira sa US. Nakaranas sila ngayon ng challenge sa mga tao. Kaya yung mga tao ay nasa lansangan, naghahanap sila ng solusyon, naghahanap sila ng katarungan. Pero napakaganda ng encourage ng mga gawang ito na hindi ang violence, hindi ang pagnanakaw, hindi yung mga gulo na ito ang sasagot sa problema ng marami sa US, sa mga nangyari ngayon sa US. Kundi ang nakita niyang solusyon, walang iba kundi ang salita ng buhay, ang Panginoon, ang Kristo, ang biyaya na kumikilos.
At kung ito ay makikita lamang ng mga tao ng marami sa ating panahon, hindi pala solusyon yung ikaw ay gumawa ka ng higit pang worst na bagay dahil lamang sa iyong pinaglalaban na justice, na katarungan sa ibabaw ng lupa. Pero ay sarap din isipin mga kapatid, sa mga panahon na ito, tayo ng mga mananampalataya, meron tayong karanasan as a believer, tayo ay may karanasan na tinawag ng gospel, tinawag ng biyaya ng Diyos. You see? At kahit pa tayo ay makaranas ng pressure, hindi mo makikita ang mga mananampalataya na nanggugulo. Diba? Hindi mo makikita ang mga mananampalataya na sumasama sa mga riot, sumasama sa mga kaguluhan, sumasama sa mga nakikipaglaban sa daan. Kundi ang mga mananampalataya nito na tinawag para sa kalwalhatian, sa walang hanggang kalwalhatian ni Kristo, sila ay tinawag para sa pag-asa. Tinawag ka para ikaw ay maging payapa. Tinawag ka para tingnan mo yung glorious day na naghihintay. No? Bagamat parang mahirap kunin ngayon sa mga panahon na ito ang justice. Di ba? Pero natin walang dakilang hukom kundi ang Diyos. Diba? Ang Diyos ang magbibigay, ang Diyos ang rewarder, sabi nga, ng lahat ng bagay na ginagawa ng tao, ito man ay mabuti o masama. Ang Diyos ang hahatol sa lahat ng bagay. So, ang bahagi na ito na pinakita sa atin ng Apostle Peter ay yung glorious day na ating hinihintay, na kung ating babalikan ang ating teksto, ang binanggit doon ni Apostle Peter, after that you have suffered a while. So ito yung magandang tingnan na bahagi. Merong glorious day, merong malwalhating araw na naghihintay para sa mga tao na nagtiis, para sa mga mananampalataya na ipinaglingkod ang kanilang buhay no matter whatever it takes. Kulangin man ang pangailangan, wala man maisaing, wala mang mga bagay na material sa ibabaw ng lupa. Pero ang nasa atin ay ang eternal weight of glory. Ang nasa iyo ay ang pag-asa. Ikaw ay tumitingin doon sa araw na malwalhati. Ang iyong puso ay nilagyan ng Diyos ng salita, ng pag-asa, na ikaw ay partakers. Okay? Na ikaw ay may bahagi, ikaw ay kabahagi doon sa glorious day. See? At para sa lahat ng nakaranas na kapigatian, para sa lahat ng nakaranas ng mga kakulangan, maaaring naranasan mo na ikaw ay mawala ng lahat ng bagay, magkaroon ka ng karamdaman, magkasakit ka. See? Pero tingnan mo yung glorious day, yung pagtawag na itinawag sa iyo. Ating puntahan ng 1 John chapter 3. Yung pagtawag na ginawa ng Diyos sa inyo, mga kapatid. Ano sabi ito sa 1 John chapter 3 verse 2? Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Sino ang kausap dito ni Apostol John? Ang mga believer, ang mga anak ng Diyos. Sabi niya, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya. Sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. See? Ang kausap dito ni John ay ang mga anak ng Diyos. Ang mga tinawag, ang mga mananampalataya. To those who are partakers of eternal glory. The God of all grace ay nagbigay sa atin ng opportunity to see. Diba? Para makita mo ang iyong bahagi sa darating. Na sa panahon na yun, you will find praise. Diba? After you suffered a while, you will find praise. You will find honor. You will find glory of God. Diba? Kaya napaganda mga kapatid, makita ang bahagi ito na ginagawa ng Diyos sa ating panahon, sa iglesia, sa mga believers, sa nobya ni Kristo, inihahanda tayo. May salita na dumating, siya ay nangungusap sa iyo. At siya ay nagsabi, when He is revealed, kapag ang Panginoon daw ay nahayag. Ano yung pag-asa? Sabi ito, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. We shall be like Him, meaning we are partakers. Ngayon pa lang mismo, ay malinaw na nakikita natin ang ating bahagi
doon sa glorious days, sa glorious day na ating hinihintay. You see? At sino sa inyo ang naghihintay? Sino sa inyo ang may pag-asa nito, mga kapatid? Sino sa inyo ang tumitingin? See? Kaya sabi sa inyo kanina, huwag natin masyadong i-focus ang mga bagay na nangyari sa ating paligid ngayon. Huwag natin masyadong i-focus ang ating kaisipan sa mga kaguluhan. Di ba? Huwag natin masyadong i-focus ang ating kaisipan sa mga bagay na matatapos. Di ba? Sabi ni Paul, kaya binasa natin, kundi tayo ay tumitingin sa mga bagay na walang katapusan. Dahil ang mga bagay na walang katapusan ay Diyos lamang ang makapagbibigay sa iyo. Diyos lamang, the God of all grace, na tumawag sa iyo. Siya lamang ang makapagkakaloob nito sa iyo. You see? Kaya dito sa pahayag na tinanggap ni John ay pinapakita sa atin bilang mga anak ng Diyos. Hindi pa natin alam kung magiging ano tayo. But by faith, sabi niya, nalalaman natin, of course, by faith, na kapag ang Panginoon ay mahayag, tayo ay magiging katulad niya. So anong uri, anong klaseng pag-asa ito? Diba? Sa iyo kapatid na tinawag, at kung hindi ka pa nakaranas ng pagtawag ng Diyos, maaaring ito ang panahon. Diba? Ang sabi ng Diyos, sabi ni, I think si Apostol Peter nagsabi na ang Diyos ay ano? Ang Diyos ay galit sa mga palalo, sa mga mataas. Pero ang Diyos ay mapagbiyaya sa mga mapagpakumbaba. It's about time. Maaring ito yung panahon na iyong ibaba na ang iyong sarili. Maaring pagod na pagod ka na, kapatid, sa mga nangyari sa ating paligid. Maaring ikaw ay isa sa mga tao na nag-iisip, kailan matatapos ang trials, kailan matatapos ang pandemic. Pero dahil tayo ay may pag-asa, dahil ikaw ay tinawag, mga mananampalataya, kayo ay tinawag ng Diyos because the church was called to His own eternal glory. Ngayon pa lamang ay meron tayong karanasan. By the grace of God, the weight of glory na ito ay gumagawa sa atin ngayon. Ito ba'y gumagawa sa inyong mga tahanan, mga kapatid? Nandyan pa rin ba kayo sa inyong mga tahanan? Nanatili pa rin ba kayo nakatayo sa mga pangako ng Diyos? Ano sabi doon? Balikan natin ating teksto sa 1 Peter chapter 5. Sabi doon ni Peter, after that you have suffered a while, ano yung pangako? God will make you perfect. Ano sabi doon? After that you have suffered a while, He will perfect, establish, strengthen, and settle you. The promise to them who are called, God will make you perfect. Hindi man ngayon. Kapatid, maaaring marami ka pang kahinaan ngayon, pero hindi ngayon. Sa dating na mga panahon, sa dating na araw na yun, ng pag-agaw, ng pagpapalit mula sa katawan na may kabulukan tungo sa katawan na wala ng kabulukan. God will make you perfect. God will establish you. God will strengthen you. And God will settle you. You see? So anong uri ng pag-asa meron tayo sa ating panahon? Anong pananampalataya meron ka, kapatid, sa mga panahon na ito? Diba? Kaya sabi sa inyo kanina, bakit may mga nagsasabing mananampalataya pero bakit hindi sila makita? Bakit wala na sila ngayon sa mga panahon na ito? Kaya mahalaga yung pagtawag na itinawag ng Diyos sa atin na ito ay makita natin, kilalanin natin na tayo ay bahagi doon sa mga nilinis, pinabanal, di ba? Inayos ng Diyos ang buhay. Ipinahintulot ng Diyos sa apoy ng mga pagsubok. Diba? Gusto kong puntahan ating ilang bahagi pa ng ating teksto sa 1 Peter, yung ating teksto kanina. Sa chapter 4, ay simulan natin dun sa verse 12. Sabi ito, Beloved, do not think it strange concerning the very trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings. Okay. So wag tayo masyadong mag-focus doon sa salita na tayo ay partakers of Christ's sufferings. Dahil yan ay bahagi talaga. Para sa akin, yun ay paraan ng Diyos to equip us. Ang ating pananampalataya, patibayin, di ba?
maging makinang ang ating mga pananampalataya. And that's why tayo ay dumadaan sa maraming mga sufferings. So huwag tayo mag-focus doon sa na tayo ay partakers of Christ's sufferings. Kundi higit natin tingnan, hindi naman ibig sabihin na ating ibabaliwala ang bahagi na yun, no? Pero yung bahagi na susunod ay napakaganda. Sabi ito, that when His glory is revealed, we may also be glad with exceeding joy. So doon tayo tinuturo ni Apostol Pablo doon sa araw na ang kanyang kaluwalhatian ay mahahayag. See? That when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Verse 14, if you are reproached for the name of Christ, blessed are you. So yun ay bahagi talaga. Persecution, bahagi talaga yung reproach. If you are reproached for the name of Christ, blessed are you. Di ba, tinalakay natin one time na siya na umiibig sa kaniyang ama at ina na higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Siya na umiibig saan? Sa mga bagay ng sanlibutan na higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. You see? At kung ikaw ay nakakaranas ng reproach for the name of Christ, alang-alang sa Panginoon at hindi mo kaya, anong ginagawa mo? Ikaw ay tumatalikod. Ang iba ay tumitigil sa paglilingkod. Hindi nila kaya yung reproach. Hindi nila kaya yung trials, yung tribulation na maaaring tulad ng Panginoon. Ano sabi dito? If you are reproached for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rest upon you. You see? Yun ang sinasabi ko kayo ng mga kapatid. Even in the multiple trials, yung mga paulit-ulit na mga trials. Diba? Bakit ka nakatayo? Because the Spirit of glory and of God rest upon you. On their part, sa pagpapatuloy, on their part, He is blasphemed, but on your part, He is glorified. But let none of you suffer as a murderer, a thief, and an evildoer, or as a busybody in others people's matter. So pinapakita naman dito ni Peter na huwag tayong mag-suffer sa mga ganitong mga bagay. Nag-suffer ka ngayon dahil meron kang pinatay, meron kang ninakawan, gumawa ka ng pangit sa iyong kapwa, gumawa ka ng hindi maganda sa pinakialaman mo ilang bahagi ng ibang mga tao na bagay doon sa ibang mga tao. And that's why ikaw ngayon nagsasuffer dahil sa iyong ginawa. So hindi yun yung suffer na tinutukoy ni Paul. No, ni Peter, I mean. Sabi niya, let none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer, or as a busybody in others people's matters. Yet, if anyone suffers as a Christian, puntahan natin yung mga Kristiyano, yung mga tinawag, na sabi ko sa inyo kanina, we are also prone to suffer. Tayo ay apektado rin ng maraming mga bagay. As a Christian. Okay? Yet, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed. Huwag mo itong ikahiya, kapatid. But let him glorify God in this matter. Kung ikaw ngayon ay dumadanas ng kabigatan, then, yung inward man mo ngayon na nagsasabi, I will praise the Lord. Continually. Ba? Ako ay pupunta doon, di ba? Ako ay lalapit sa Kanya. Ako itatawag sa Diyos. Sabi ng Panginoon, sila na tumatawag sa aking pangalan, hindi sila mapapahiya. Ba? Binasa natin one time, the name of the Lord is a strong tower. Sabihin, ang Panginoon ay makapangyarihan. At ang mga matutuwid ay lumalapit, tumatakbo sila, they run into it. At doon ay tumatanggap sila ng kalakasan. Tumatanggap sila ng pagtatagumpay. So you see? So I hope ito ay makita natin sa umagang ito. You are called. The God of all grace called you. At ikaw ay bahagi ng walang hanggang kalwalhatian. Ikaw ay may bahagi. You are partakers. We are partakers, brothers and sisters, into the eternal glory of Christ. So yung bahagi na hinihintay natin ngayon, mga kapatid. We are waiting to receive the eternal glory of Christ. Ngayon ay naranasan natin to, sabi ito sa ating binasa, the Spirit of glory and of God
ay nananahan sa atin. That's why tayo ay nakakapagpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos by the grace of God. Diba? Salamat, may mga ginamit ang Diyos. Bago ko makalimutan, salamat, may mga ginamit siya to supply our needs sa nakalipas na pandemic na quarantine. Kahit paano, may biyaya ang Diyos na ibinigay sa bawat tahanan. Hindi man lahat, hindi man nakaabot sa inyo. Kala Barmoy, maaaring di nakaabot. Sa Dasmariñas, kala Ate Raquel. Dito lamang sa ilang mga kapatiran na naabot ng yung ating ginawang relief. Could you imagine, naka four times tayo na nakapag-paikot ng biyaya na ito ng Panginoon, di ba? At ang ilang bahagi doon ay nanggaling pa sa US. Hindi natin na-expect na may biyaya ang Diyos, di ba? So this is the God of all grace na tumawag sa atin na nangako na hindi niya tayo iiwan ni papabayaan man. You see? So ito yung eternal glory na nararanasan natin ngayon. But we are waiting when He shall reveal. Kapag ang Panginoon ay nahayag sa araw na yun, yun yung panahon na ating hinihintay. So kung babalikan ng ating teksto, yung sinabi doon ni Apostle Peter, but the God of all grace, what called us unto His eternal glory by Christ Jesus. Ito yung ating karanasan sa mga panahon na ito, the God of all grace. So obligado ang Diyos na ayusin ang lahat para sa atin. Obligado ang Diyos ayusin ang lahat para sa iglesia. Obligado ang Diyos para tayo ay turuan sa lahat ng mga bagay. Dahil tayo ay tinawag na kabahagi sa kalwalatian na naghihintay sa panahon na yun. So anong kailangan ng church ngayon? Ang kailangan natin ay gawin natin ang ating mga bahagi, maging malaya ang bawat isa. Okay? Kumilos ang bawat isa under the inspiration ng Panginoon, kumilos ang bawat isa under His eternal spirit, the eternal glory na kumikilos sa church, sa iglesia, para tilihin natin ang fellowship. Okay? Maaaring hanggang next Sunday or two Sundays from now, magpapatuloy tayo sa online service, Lord willing. Kapag tawag niyan, modified general quarantine na tayo, MGCQ, ay maaaring itulot na ang gawain sa ating mga simbahan, pero limitado lamang ang attendance, 50% capacity. Pero para sa akin ay okay na yun, kaysa hindi tayo magkaroon ng fellowship, magkasama-sama muli. Ha? Dahil tulad natin binasa kanina, this is but for a moment, mga kapatid. Hindi man tayo lubusang makapagdaos pa sa pangkalahatan. At magkaroon tayo marahil ng schedule, at maaring i-priority natin yung mga matagal na hindi nakapanood ng live streaming, yung mga kapatid na hindi nakasubaybay sa ating ginawang online service. And by the way, yung mga walang internet, lalo na, di ba? I-priority natin sila, and then tayo na may mga internet sa bahay, for the meantime, ay maaring sumubaybay sa ating online service. At kung hanggang kailan yun mangyari, mga kapatid, ay maghihintay tayo sa Panginoon. Pero para sa atin, ay hindi mawawala ang ating pag-asa. Ang ating gagawin ngayon is to wait. Maghihintay tayo sa kalwalhatian ng Panginoon na mahayag sa limang araw na ito. Magpapatuloy tayo. Ang pag-asa ay nariyan. Okay? Hindi man tayo lahat magpangita sa fellowship ng mga darating, pero ang ating pag-asa ay nakatuon doon sa pangako, sa mga pangako ng Diyos. Ang eternal glory of Christ na ating hinihintay, ito ay tumutukoy saan? Ang eternal glory of Christ ay tumutukoy sa kalwalhatian ng Diyos. So this is our desire, this is our longing. The eternal glory of Christ, ito ay tumutukoy sa karangalan ng Diyos, kalakasan, kapangyarihan ng Diyos, na mahayag sa araw na yun. And yet, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, hindi lamang sa araw na yun. And even today, di ba? Nararanasan natin ang tayo ay ilagay ng Diyos, itaas ng Diyos ang ating buhay, iparanas sa atin na tayo ay makaupo sa makalangit na dako.
Doon sa lugar na yun, doon nahayag ang karangalan ng Diyos, ang kalwalhatian ng Diyos ay ating naranasan sa mga panahon na ito. Now, sa ilang mga talata na gusto kong basahin, about pa rin dito sa eternal glory of Christ, sa Hebrews chapter 1, ito ating mababasa. Dahil dito ay pinakita ni Apostol Pablo, Hebrews chapter 1, pinakita rito ni Apostol Pablo na ang Panginoon, Jesus Christ, is the expression of the glory of God. The express image of God. Verse 1, sabi ito, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan sa magitan ng mga propeta, yun nangyari sa Old Testament, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kaniyang anak, the Lord Jesus Christ, ating Panginoon, na siyang itinilaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan. Verse 3, basahin ko sa English ha, who being the brightness of His glory. See? So dito makikita natin that the Lord Jesus Christ is the expression of the glory of God. So yun yung ating hinihintay. When He shall appear, sa panahon na yun, tayo ay makakabahagi ng kalwalhatian, ng walang hanggang kalwalhatian ni Kristo. Who being the brightness of His glory, and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sa magitan ng krus, sat down on the right hand of the majesty on high. So ano pinapakita rito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya? That Jesus Christ is the brightness of God's glory. Ang kalwalhatian ng Diyos ay lumiliwanag o sumisinag sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At sa araw na yun yung ating makikita, masasaksihan. At ang sabi na binasa natin, sabi ni John, tayo ay magiging katulad niya. Dahil makikita natin siya, kung paano siya ay magiging gayon din naman tayo. Partakers of the eternal glory of Christ. See? So when His glory is revealed, we will also see the glory of God in the face of Jesus Christ. So ito isang napakaganda mga kapatid na bagay. That's why naniwala ako na nawa ay maranasan natin ang bagay na ito na hindi na tayo mapanghinaan ng loob. Yung sister na nag-open sa akin na nanghina siya, inamin niya, naging honest siya, dapat ngayon makita mo na, you are partakers of the eternal glory of Christ. What is the eternal glory of Christ? Ito yung karangalan ng Diyos, ito yung kalakasan, kapangyarihan ng Diyos na Kaniyang ibibigay, na ating tatanggapin sa araw na yun. Yun yung nakapaloob doon sa katawan na malwalhati. Yung mabasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 na sinasabi ni Apostol Pablo, na in the twinkling of an eye, we shall be changed. Praise God. Now, dito naman sa 2 Corinthians chapter 4, verse 6, again ito yung sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya, God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So, wala talagang ibang magpapakilala sa karangalan ng Diyos, sa kalwalhatian ng Diyos, maliban sa Panginoon. Maliban kay Jesus. And that's why, walang ibang mahayag sa araw na yun, sa kalangitan. Ang sabi ng Scripture sa Book of Acts, kung paano, di ba, ang sabi ng Anghel Gabriel sa mga apostol na nakita ang Panginoon umakyat sa langit. Acts chapter 1, di ba? Nasabi ng anghel, kung paano ninyo nakita ang anak ng tao na umakyat sa kalwalhatian, ay gayon din ninyo makikita siya. You see? So walang ibang mahayag sa uling mga araw, kundi ang Panginoon sa kaniyang kalwalhatian.
At sino ang makabahagi sa araw na yon? Ang mga tinawag ng Diyos. The God of all grace that called us to His eternal glory of Christ. You see? So ito yung binabanggit ni Apostol Pablo dito sa 2 Corinthians. The God who commanded the light to shine out of darkness had shined in our hearts. So hindi yan mangyayari sa hinaharap. Ito ay nangyari ngayon, mga kapatid. Kailan natin nakita ang brightness of His glory? Of course, nang marinig natin ang salita ng Diyos. Nang marinig natin ang mensahe, nang tayo ay tawagin ng Panginoon. We beheld this glory. Nakita natin ang Kanyang kapangyarihan sa magitan ng Kanyang mga salita. Ephesians chapter 1, konti na lamang mga kapatid sa ilang mga bahagi. Chapter 1 verse 18, sabi ito, that the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. See? So yun yung ating pinagpasalamat mga kapatid sa mga panahon na ito. Salamat dahil ang Panginoon ay nangusap sa ating mga puso. Salamat na buksan, na enlighten ang ating mga mata, nabuksan ang ating mata ng pananampalataya at nakita natin ang mga plano ng Diyos. Ngayon pa lamang niniwala ako na yung exceeding joy na binabanggit doon ni John o ni Apostle Peter, ay ngayon pa lamang niniwala ako na ito ay nararanasan natin. Diba? Ikot ko lang ulit yung sinabi ni Apostle Pablo na sabi niya dun sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Diba? Bagamat aminado tayo, hindi madali ang mga bagay, mahirap ang ilang mga bagay na bahagi sa buhay na ito, but the God of all grace is working. The eternal glory is working in you. Bagamat nandyan ang mga kabigatan, nandyan ang karamdaman, ang banta ng karamdaman, but the eternal weight of glory, the exceeding joy, is present here today. Diba? Presente ang biyaya ng Diyos. Ito ay gumagawa sa atin ngayon. See? At sino lamang makakaranas ito mga kapatid as we close? Sino lamang makakaranas ng mga bagay na ito? Sila ng mga tinawag. And that's why kung hindi ka pa nakaranas ng pagtawag ng Diyos sa buhay mo, wala kang ibang dapat gawin kundi pakinggan ang pagtawag niya, ang salita ng Diyos na umaakay sa iyo ngayon. Huwag mong pamagtigasin ang puso mo. Sabi ng kanyang mga salita, harden not your heart. Kapag iyong narinig ang salita ng Diyos, today, if you will hear His voice, sabi ng kanyang mga salita, ay huwag mo nang pagmatigasin ang iyong puso. Kung ikaw ngayon ay inaakay ng Diyos sa pagsisisi, maaring marami kang nagawang kasalanan, marami kang nagawang pagkukulang, at yung karanasan mo sa Espiritu ng Diyos sa nakalipas na panahon ay maaring unti-unting nawawala, then ibaba mo yung sarili at muli kang lumapit sa paanan ng Panginoon at hingin ang kalakasan ng kanyang Espiritu at muli panambalikin ng Diyos ang eternal weight of glory sa iyong buhay. Dahil ikaw ay tinawag ng Diyos. Dahil ikaw ay kabahagi, isa sa mga tinawag ng Diyos. So, sino lamang maka-enjoy ng biyayang ito? Sila ng mga tinawag ng Diyos. Romans chapter 8, verse 28, ang sabi ito, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. At ang sabi sa verse 30, yaong mga itinalaga niya, minsan tinalakin natin ito, no, ay kanyang tinawag naman. So walang makakapigil sa iyo. Kapatid, kung ikaw ay bahagi sa mga itinalaga ng Diyos, by foreknowledge of God, ay nandun ka na sa kanyang kaisipan, kung ikaw ay bahagi sa mga itinalaga ng Diyos, hindi maaari na ikaw ay makaranas ng pagtawag ng Diyos. Sabi nito, yung mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya. Nandito yung process ng paglilinis ng Diyos, pagpapabanal. At ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. You see? So mga kapatid, ang bahagi ito ay part lamang ng kaisipan na dumating doon kay Apostle Peter. Na bilang mga mananampalataya, bilang mga tinawag, ay pinaranas ng Diyos sa atin ang maraming mga bagay. No? Pinahintulutan ng Diyos ang process of
cleansing. Pinaranas ng Diyos ang process of purifying. Minsan, maaaring hindi natin naintindihan yung suffering na dinadanas natin. Minsan, inisip natin, nagtatanong tayo, bakit? Pero hindi natin alam, ito ay process. Ang mga mulit-muling pagsubok. Diba? Tulad daw ng ginto na tinatrial ng isang apoy, na bagamat daw yun ay nasisira. Pero ang pananampalataya ng mga tinawag, ng mga anak ng Diyos, kahit gaanong trial, kahit gaanong apoy pa, lalo lamang daw sila kumikinang, lalong lumalabas ang pagkinang ng ginto, ng pananampalataya. Well, para sa akin, bahagi yun ng process ng pagtawag, ng process ng paglilinis, process ng pagpapabanal sa atin, hanggang sa tayo ay dali ng Diyos sa isang maluwalhating kalagayan ng ating pananampalataya, ng ating buhay sa hinaharap. See? Kanina nabanggit ko sa inyo mga kapatid na hindi ito madaling unawain. Hindi ito basta-basta maintindihan ng mga tao sa ating panahon. Kung babalikan natin yung sinabi ng Panginoon na flesh and blood, na sabi niya, it profits nothing. Na wala tayong tatamhin anuman sa laman. Sabi niya, but my words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, ibig sabihin, kahit anong pagsisikap ng tao na unawain, intindihin ang plano ng Diyos, kung siya ay mabubuhay sa laman, hindi niya maiintindihan. Diba? Hindi mo maunawaan that you are partakers of eternal glory of Christ. Kaya nga sabi ni Paul, hindi tayo lumalakad sa laman. Sabi niya, we walk not by sight. Sabi niya, hindi tayo lumalakad sa paningin, sa laman. But we walk by the Spirit. Dahil doon sa Espiritu, doon sa paglakad sa Espiritu, doon mo makikilala. Doon mo maranasan na ikaw pala ay tinawag ng Diyos to be a partakers. Na anumang mga bagay na iyong maranasan ngayon. Diba? Anumang mga bagay na kabigatan ngayon, ito ay but for the moment. So, sabi ko sa inyo kanina, ito yung mga panahon na we are waiting. Ano man ang mga bagay na inyong tinanggap, abide in it, abide in Him, abide in His Word. Ano man ang inyong mga bagay na narinig sa pasimula, na inyong pananampalataya, abide in it. Huwag tayong lumayo, huwag tayong umalis sa biyaya ito, magpatuloy tayo. Dahil hindi mo ito tinanggap, kapatid, sa magitan ng laman at dugo. Diba? Sabi ng Panginoon kay Peter, flesh and blood. Sabi niya, basahin niyo sa Mark chapter 16, verse 7. Sabi niya, and Jesus answered unto Peter, sabi niya, and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah. Sabi niya kay Peter, for flesh and blood hath not revealed it unto you, but my Father which is in heaven. Hindi daw ito naintindihan ni Apostol Peter. Hindi mo ito tinanggap, kapatid, dahil sa iyong tatay, dahil sa iyong nanay. Diba? Kahit gagaano pa karelihoso ang iyong mga magulang, wala silang naibigay sa iyo na pag-asa. Kahit gaano pa sila nabuhay sa anumang mga uri ng pananampalataya sa ating panahon, hindi nila naibigay sa iyo ang katiyakan, ang pag-asa. Not until na ang iyong buhay ay tawagin ng Diyos. Not until na ang Espiritu ng kalwalhatian ay manahan sa iyo. That the God of peace rested in you. At ngayon, nagpasimula ka ngayon, nagpuri, nagpasalamat. Nagpasimula ka ngayon umawit, nagpasimula ka ngayon magalak sa presensya ng Diyos, at nagpasimula ka ngayon mauhaw. Nagpasalamat ka, Panginoon, ako pala ay bahagi ng iyong kalwalhatian. Could you imagine that we are a part of His glory? That we are a part of His kingdom, of His presence, of His tawag niya, pagtatagumpay, yung kalakasan, yung kapangyarihan ng Diyos, na ngayon ay naranasan natin ng mga bahagi na ito sa ating buhay pananampalataya. Kaya purihin ng Panginoon, mga kapatid, sa bahaging ito, at iniwala ako na higit tayo na nagnasa sa uling mga araw, gaano man maranasan natin ang mga kabigatan sa mga panahon na ito, palitan yon ng pagpupuri sa Diyos ang biyaya na inyong tinanggap sa mga panahon na ito.
Suklian ninyo ng pag-awit. Suklian ninyo ng pagsamba. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kalwalhatian. Diba? Ibigay ninyo ang karangalan sa Diyos. Ibalik natin ang pasalamat, ang lahat ng bagay ay ilapag natin sa Kanya, sa Kaniyang paanan sa mga panahon na ito. Last two verses na gustong basahin ay ang 1 Peter chapter 1, verse 3 and 4. Sabi niya, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya na ayon sa Kaniyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay, sa isang manang di nasisira. See? Dapat mo makilala yan, kapatid, na ikaw ay binuhay na maguli ng Diyos mula sa mga patay sa magitan ng Panginoong Kristo Jesus. Ikaw ay binuhay na maguli sa isang manang di nasisira. Partakers of eternal glory. Isang manang di nasisira, walang dungis. Ang kalwalhatian ni Kristo ay walang dungis sa araw na yon. Hindi kumukupas. Ang kalwalhatian ni Kristo na ating tatanggapin sa araw na yon na tayo ay kabahagi ay hindi kumukupas. You see? Na inilaan sa langit para sa inyo. Ba? Manang hindi nasira. Walang dungis. Hindi kumukupas na inihanda ng Diyos. So, ang Diyos magpala sa ating mga kapatid sa mga panahon na ito. Na ang Diyos na tumawag sa atin, the God of all grace, ay higit pang iparanas sa atin ng biyaya. Maunawaan natin, makita natin, na it is an opportunity to know, na maintindihan, maunawaan, na ang mga affliction na ito na nangyari sa iyo, kapatid, sa atin, this but a light affliction, sabi natin binasa kanina, this but for a moment. Panginoon, nandito ang iyong mga tinawag, nandito ang iyong mga hirang, nagpupuri kami, nagpapasalamat kami sa iyo. Nauuhaw kami sa iyong kalwalhatian, nauuhaw kami sa iyong karangalan. And that's what we are today, mga kapatid. Dito tayo tinawag, dito tayo pinalago, dito tayo pinalakas. Diba? Kaya saan pa tayo pupunta? Sabi ng Panginoon. Saan kayo pupunta? Sabi ni Peter, nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Kaya purihin ng Panginoon sa umagang ito, sumatin ang kanyang biyaya, ang Diyos pa ang magbukas, ang Diyos pa ang magpalaya, ang Diyos pa magpatibay sa inyo, mga kapatid, sa ating mga tahanan. Kung may mga nanghihina ngayon, Panginoon, ipanauli mo ang kalakasan ng aking mga kapatid. Kung nawawala ng pag-asa, Panginoon, ipanumbalik mo ang buhay na pag-asa sa bawat isa sa mga panahon na ito. Panginoon Diyos,